Pagsasyam sa karangalan ng Kristong Hari. Pagsisisi. Panginoon kong Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin, pinagsisisihan kong masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo. Ikaw ang Diyos ko, Panginoon ko at Ama ko na iniibig ko na higit sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na muling magkakasala sa iyo, at nagtitika naman akong magkukumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay sa krus dahilan sa akin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa araw-araw. O mananakop ko, bukal na walang pagkaubos ng katamisan at kagalingan, sa pamamagitan ng iyong bikaryo dito sa lupa, ay bagong ipinagkaloob mo sa iglesia ng iyong kalinis-linisang esposo, ang isang tanging tanda ng iyong pag-ibig, sa pagkakatatag ng kaaliw na kapistahan ng iyong dakilang pagkahari. Ang iyong Ama na nasa langit ay ipinagkaloob sa iyo ang tanang kapangyarihan sa langit at sa lupa, na inihalal kang hari at tanging Panginoon ng buong linalang. Ang mga angheles ay nangangayupapa sa harap ng luklukan ng walang hanggan mong kadakilaan. Itulot mo sa akin, O Panginoon, na akong si karapat-dapat na iyong nilikha, na sa di malirip mo kagalingan ay pinuspos mo ng kayamanan ng mga biyaya na nauukol sa kaluluwa at katawan, ay mailakip ko ang aking buntong hininga at sa pagtawag sa di mabilang na mga kaluluwa na ngayon nagkaisang ipagbantog na ikaw nga ang siyang tanging hari nila at Panginoon. Pagkalooban mo ako ng biyaya na makapaghanda ng isang luklukan ng pagsinta na ukol sa iyo dito sa maralita kong puso, na buong buo na lalaan ko at inihandog ko sa iyo, kalakip ang buo niyang damdamin sa pagmamahal, sa pagbabata, sa kapanglawan at sa kahirapan. Ikaw ang maghahari lagi at mamamahala sa akin at sa tanang inaari ko, sapagkat ikaw nga ang tangi at kaisa-isa kong Panginoon at haring walang kamatayan. Siya nawa. Panalangin sa ikatlong araw. O mairuging Hari at Panginoon, Jesus na pinagkakautangan namin ng dilang kagalingan po namin, at pinasasalamatan ng walang katumbas mong mga kapagalan na ginugugol sa pag-akit at pangangaral sa mga tao upang managa pakagaling at sa pagpapakilala mo ng katotohanan ay di mo kinatakutan ang mga banta at pag-uusig na ginagawa sa iyo ng iyong mga kaaway. At pinagpilitan mo nga na mapawi sa lahat ang mga masasamang kaasalan at ang mga kamalian sa pananampalataya. At bago ka umakyat sa langit ay ipinagtagubilin mo sa iyong mga apostoles at disipulo na ipangaral sa lahat ng tao ang inyong santo ebanghelyo. Hulugan mo po kami ng biyaya ng kasipagan at katapangan upang huwag namin ikaya at ikatakot ang tapat na pag-alinsunod at pagsasanggalang sa mga aral ng Santa Iglesia Katolika
na siyang guro na iyong inihalal, na magturo sa amin ng dilang katotohanan sa ipagkakamit ng buhay na walang hanggan siya nawa. Pagninilay sa araw na ito. Gunamin natin ang madlang kapagalan ni Jesus na ating mananakop, hindi sa paghahanap ng mga katamasahan at kaginhawahan dito sa mundo, kundi sa ikagagaling ng ating kaluluwa, ay ano tayo ay magpapabaya na pagpagalan naman ang sarili nating ikapagagaling at ang sa kapwa. Di ba gayon ang namamalas natin at siyang karaniwang inaasak ng marami ng totoong nagpapagal sa dilang mga bagay lamang na ikagiginhawa at ipagtatamasa dito sa mundo, at hindi inaasikaso ang mga kailangan ikagagaling ng kanilang kaluluwa. Sa atin nga nauukol yaong mga pangungusap na natatala sa Ebanghelyo ni San Lucas na ganito ang saysay. Hangal na tao, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Ang mga pinagpagalan mong tinipon ay kanino maparoroon. Hindi nga ang mga kayamanan sa mundo ang iyong pinagpapagalan. Ang kinakailangan sa hukuman ng Diyos na iyong dudulungan, kundi ang mga gawang kabanalan upang maging dapat kang magkamit ng gantimpala sa langit. Tayo ngayon ay magdadasal ng 6 na Ama namin, 6 na Abagi Noong Maria at 6 na papuri. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadyam mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi Noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi Noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi Noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Dalit kay Kristong Hari. O Jesus ko, Diyos ka pong makapangyarihan at hari kang tunay ng tanang iyong linalang. Ipagpantog, ipagdiwang pagkahari mong walang hanggan. Bagamat hari ka pong dakila ay kinusa mong magpakababa upang matubos mo ang madla na sasalay na panganyaya. Ipagpantog, ipagdiwang pagkahari mong walang hanggan. Di nalirit na hirap at sakit ang dinadalita mo't tiniis, nang upang iyo lamang masagip sa sala ang sandaigdig. Ipagbantog, ipagdiwang pagkahari mong walang hanggan. Kalunos-lunos na kamatayan ang sa iyo po ay ibinigay. Siyang naging lunas, kabayaran sa salang minana kay Adan. Ipagbantog, ipagdiwang pagkahari mong walang hanggan. Andi maulatan mong pagsinta sa sangkatauhang nagkasala, tiniis mo ang pag-alimura ng mga kaaway mong lahat na. Ipagbantog, ipagdiwang pagkahari mong walang hanggan. Ang pagod, puyat, gutom at uhaw ay pawang binata mo rin sa pagkakalat ng iyong aral sa kaluwalhati ng tanan. Ipagbantog, ipagdiwang pagkahari mong walang hanggan. Ang pagsinta mo ng malubos sa mga tao sa sansinukob, gumamit ang iyong pagkadiyos sa pagtatatag ng sakramentos. Ipagbantog, ipagdiwang pagkahari mong walang hanggan. 7 batis na
Binubukalan ng dilang biyaya at kabanalan, at siyang hagdan ng naakyatan sa pagtatamo ng kalangitan. Ipagbantog, ipagdiwang pagkahari mong walang hanggan, nang ang lahat ay makakilalang tunay na aral mo't doktrina ay itinatag mo kapag daka ang Santa Iglesia Katolika. Ipagbantog, ipagdiwang pagkahari mong walang hanggan. Sa Iglesia, ito'y pangako mo ang buo mong kalingat sa klolo na hanggang katapusan ng mundo ay di mararaig na impyerno. Ipagbantog, ipagdiwang pagkahari mong walang hanggan. At ipinahayag mo ring tunay ang aral ng Iglesia'y pakinggan, at ang sino mang sa kanya'y sumuway, kakamtay dakilang kasalanan. Ipagbantog, ipagdiwang pagkahari mong walang hanggan. Ikaw nga, Jesus, na haring tunay, ang pag-akit mo sa iyong kawal, di mo binanit ang kabagsikan, kundi ang wagas na kaamuan. Ipagbantog, ipagdiwang pagkahari mong walang hanggan. Kaya nga, Jesus, na hari namin, kami lahat ay iyong kupkupin. Huwag mong itulot na maalipin at sa kasalanan ay mahimbing. Ipagbantog, ipagdiwang pagkahari mong walang hanggan. At yayaman kami ay inagaw mo sa kapangyarihan ng demonyo. Papag-alabin mo po, Jesus ko, yaring pagsinta namin sa iyo. Ipagbantog, ipagdiwang pagkahari mong walang hanggan. O Jesus ko, Diyos ka pong makapangyarihan at hari kang tunay ng tanang iyong linalang. Ipagbantog, ipagdiwang pagkahari mong walang hanggan. Katapusang panalangin. Sinasamba kita, Jesus ko, Hari at Panginoon ng mga bansa at mga bayan. Ipinagkakaloob ko at inialay sa iyo ang aking pagkatao, ang aking buhay, mga pag-iisip, mga pangungusap, mga gawa at mga kahirapan. Hindi ko na ibig gamitin na ang alinmang sangkap ng aking pagkatao, kundi pawang sa pagsinta, pagpupuri at pagdarangal sa iyo. Ikaw nga ang tinatanggap kong hari ng aking puso. Ikaw ang siyang tanging sanhi ng aking pagkiliw, ang patnugot ng aking buhay, ang katibayan ng aking pagkapakagaling, ang lunas sa aking pagsasalawahan, ang magpupuno sa aking mga kakulangan, at ikaw ang siya kong matibay na kuta at takbuhan sa oras ng aking kamatayan. O Hari ng kapayapaan, ikaw na ba ang magpapagindapat sa akin sa harap ng iyong amang nasa langit, at iadya mo ako nang huwag mahulog sa kanyang matwid na puot. Sa iyo ko ipinaubaya ang buo kong pananalig, at dahil sa ikinatatakot ko ang aking kahinaan at karupukan, kaya iniasa ko ang lahat sa iyong kabutihan. Lipunin mo at sairin sa akin ang lahat ng aking pagiging dapat at makapupuot sa iyo. Ikaw na ang lumagay sa aking puso na parang isang banal na tatak at mahalagang tanda ng upang kailan paman ay huwag akong makalimot at mawalay sa iyo. Alang-alang sa kagalingan mong walang hanggan ay ipagmamakaamo ko sa iyo na ilimbag mo ang aking pangalan sa libro ng kabuhayan at gawin mo ako maging isang handog na nag-aalay sa iyong kaluluwalhati. At sa mula sa mga sandaling ito ay magningas ako at matupok balang araw sa ningas ng iyong bagas na pagiliw. Dito ko binubuo ang lahat kong ikagagaling na wala kong ibang inahangad kundi ang maglingkod sa iyo, mabuhay ng sang-ayon sa iyo, at mamatay sa iyo dahil lamang
sa iyo siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Magandang hapon po sa lahat. Pinapaalala po namin na makakaroon po tayo ng second collections para po sa Alay Kapwa. Maraming salamat po. Tayo ay nagkatipon-tipon at nagkakaisa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon sa banal na Eukaristiyang ito, kung saan muli tayong pinaalalahanan ng ating Panginoon na kailangan ay maging productive ang ating buhay dahil pag tayo'y nagpabaya ay tayo rin lang ang mapapahamak. Kaya't makiisa tayo sa biyayang kaloob ng Diyos, ating pagbungahin ang kaloob niyang talento sa atin upang ito'y magdulot ng kabutihan hindi lamang para sa atin, kundi sa atin ring pamilya at kapwa-tao. Kaya't ating pagsisihan ang mga pagkakataong ni hindi nga natin kinikilala ang kaloob ng Diyos sa ating buhay. Pagsisihan ang ating mga kamalian sa pagdesisyon, ang ating mga nagawang kasalanan, at ang lahat ng ito'y ihingi ng kapatawaran sa Poong May Kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating nagawang mga kahinaan at mga kasalanan,
at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Diyos ang makapangyarihan sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan at kabutihang nagpapairal sa tanan sa sanlibutan, sa pamamagitan na rin ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabangan ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ng ganda. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adikhay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang na anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos ay buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas, sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang mga isip, di tulad ng iba.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Pinigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigay niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon. Pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 piso na binigay ninyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Tunay na ito ang paalaala sa atin ngayon. Sumusunod ba tayo sa ating Panginoon? Meron ba tayong takot? Pero dapat ating unawain na ang ibig sabihin ng takot dito ay hindi katulad ng takot ng pangatlong servant sa ating gospel, na yung takot siya dahil masungit ang Panginoon. Ang tunay na takot na nagiging sanhi ng kapalaran ay yung takot kang magkamali. Hindi dahil masungit ang Diyos, kundi dahil mahal na mahal ka ng Diyos at ayaw mong masaktan siya. Di ba? Yan po ang tunay na diwa ng ating ipinagdiriwang ngayon. Mapalad tayo kung tayo ay nag-iingat para hindi mabigyan ng sama ng loob ang Diyos. Mga kapatid, ang hamon ng ating ebanghelyo ngayon ay dapat nating pagnilay-nilayan na ang ating Panginoon ay Panginoong tunay na mapagmahal.
at sa kanyang pagmamahal ay ibinibigay niya sa atin ang kanyang tiwala. Ang tiwala na biniyayaan niya tayo at bahala ka nang gumamit nito. Hindi kanyang pakialaman. Sabi nga ng Ebanghelyo, pagkatapos na ibinigay niya, ay umalis na siya. Bahala ka na niyan. No? Pero siguro sabihin ninyo, hindi rin naman kasi pantay-pantay ang Panginoon. Sa isa, binigyan niya ng 5. Sa isa, binigyan niya ng 2. Sa pangatlo, binigyan niya ng 1. Pero makita natin na kahit hindi pantay ang ibinagkaloob niya, pantay pa rin ang kanyang reward sa kanila. Dahil ang ibinigay ng Diyos ay ayon lang sa kakayanan ng bawat isa sa atin. Hindi tayo bibigyan ng responsibilidad ng Diyos na hindi natin makayanan. Binibigay ng Diyos sa atin ang responsibilidad ayon sa ating kakayanan. Kaya ipinagkatiwala niya ang 5 sa alam niyang mas may kakayanan. Pero makita natin na pantay ang reward. Although hindi natin narinig dahil ang maikling pagbasa ang ating nabasa ngayon. Pero kung yung mahaba ang kabuuan ng Ebanghelyo, makita natin na ang reward ay pariho sa una at pangalawa. No? Narinig natin ang reward sa una. No? Sabi ng ating Panginoon, mabuti at mapagkatiwalaan. No? Pumasok ka sa kaligayahan ng iyong Panginoon. Ganon din ang binigay niyang reward. Enter into the joy of my kingdom. Pari-pariho ang reward natin. At makita natin na yung ating pinaghirapan, hindi niya naman kinukuha. Bagkos, mas lalo pa niyang pinapadami. Sabi nga sa ating narinig sa Ebanghelyo, pinagkatiwalaan pa niya ng mas marami, magaling ka o dagdagan ko ang responsibilidad mo para mas marami pang matulungan. Tunay na sa pagpasok nga ng panibagong liturhikal na panahon, ngayong katapusan ng Nobyembre sa Advent, ang ating tema para sa ating simbahan, sa kabuuan ng simbahan sa Pilipinas ay gifted and given. Ibig sabihin, biniyayaan tayo, magbigay tayo sa ating kapwa. Yan ang pinakahamon ng ating Ebanghelyo ngayon. Binigyan tayo ng Diyos, magbigay ka sa iyong kapwa. So ito, mga kapatid, ang dapat nating pagnilay-nilayan. Pinagkalooban tayo ng Diyos. Ano na ang nangyari? Katulad ba tayo ng pangatlong katulong na ibinaon lang ang ibinigay ng Diyos? May bunga ba ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin? Kaya 3 po ang dapat nating tuunan ng pansin sa pagnilay-nilay natin sa kagandahan na tayo ay tunay na mapapalad dahil tayo'y pinagkalooban ng biyaya ng Diyos. Ang una ay kilalanin natin sa kaloob ng Diyos, ano ang iyong magiging prioridad sa buhay? Ang i-invest ba to? Ang gamitin ba to? Pagbungahin ba to? O ang ibaon lang ba ito sa lupa? Sa totoo lang, kadalasan napakalaki ng ating potential, pero hindi natin na-develop.
Ito ang hamon sa atin ngayon, i-develop natin, palaguin natin ang kaloob ng Diyos sa atin. Yan ang unang hamon sa atin. Itanim natin. Magkaroon tayo ng goal sa buhay na ito ang talino ko, gagamitin ko to sa ikabubuti ng aking sarili at ng aking kapwa-tao. Ang pangalawa na hamon sa atin ay kilalanin din natin na maraming hadlang, maraming mga alinlangan sa ating buhay. Sa ating pagkilos, napakaraming mga tentasyon. Katulad sa pangatlong katulong, ang tentasyon sa kanya ay yung baka pumalpa ka, baka mawala pa yan, mapagalitan ka, mapahama ka. Huwag mo na lang gamitin. Itago mo na lang. So marami palang mga balakid sa buhay. Kaya't hindi tayo nagbubunga ng kabutihan. Pero ang hamon sa atin ngayon ay linisin natin. Instead na katakutan ang mga balakid, harapin natin ito. Katulad na pag nagtanim ka, pag nakita mo sa pagtatanim mo ay dumadami ang mga grass, sabihin mo na lang ba, ay, kawawa naman yung halaman ko, hindi makatubo ng maayos. O ang gagawin mo ba ay bunutin mo ang mga damo? Ito ang hamon sa atin ngayon. Bunutin natin ang mga damo sa ating puso. Ang mga kahinaan, ang takot, ang kawalan ng tiwala sa sarili. Palitan natin ng kabutihan. Katulad na binibigyan natin ng fertilizer ang mga halaman, bigyan din natin ng fertilizer ang ating puso, ang ating sarili. At ang tunay na fertilizer ay ang pagdarasal. Sa pangalawang hamon sa atin na to, sa pagpapalago ng biyaya ng Diyos, ay dapat magdasal tayo. Dapat tumanggap tayo ng sakramento. Dapat tanggapin natin ang nourishment na kaloob pa rin ng Diyos. Kaloob ni Jesus sa atin, ang Kanyang katawan na siyang magpapalakas para maging mabunga, maging productive ang ating buhay. Ang pangatlo na dapat nating ma-realize ay ang bunga ng ating pagpupunyagi ay hindi lang para sa ating sarili, kundi para ibahagi rin sa iba. It is in sharing na tunay na maramdaman natin ang ligaya, ang kabuuan ng ating buhay. Let us multiply goodness. God has given us freely. Then i-multiply natin ito sa pagbahagi nito sa ating kapwa. Habang binabahagi natin, ay mas lalong dumadami at ultimately, babalik din sa atin ang kabutihan. Yan po ang hamon sa atin ngayon sa pagdiriwang na to. Biniyayaan tayo, ipagkaloob natin to sa ating kapwa upang hindi lang tayo ang magiging maligaya, kundi ang ating sambayanan, ang ating pamilya. Sapagkat sa totoo lang po, hindi ka talaga magiging maligaya kung maging makasarili ka. Hindi ka maging maligaya kung puro lang sarili. Maligaya ka ba kung tumatawa kang mag-isa? Ano ang tingin ng iba sa iyo pagka ikaw ay tawa ng tawa na nag-iisa? Di ba baliw?
So ganyan po ang dapat nating ma-realize, kabaliwan kung tayo lang ang nagtatamasa at naghihirap ang iba. Dahil ang tunay na kaligayahan at kabutihan ay sinishare mo ang produkto, the product of God's grace that you receive in your life. Kaya't sa ating pagpapatuloy ngayon sa pagdiriwang na ito, naway muli at muli nating buksan ang ating puso't isipan sa mga hamong ating narinig upang tunay na ating maramdaman na tayo nga ay mapalad sapagkat tayo'y biniyayaan ng Diyos na magpaligaya hindi lamang ng ating sarili, kundi ng ating kapwa-tao. Kaya tumayo tayo ngayon upang sariwain ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus. Namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hingi natin sa Diyos na kayanin nating maging handa para sa pagdating ng Panginoon sa katapusan ng panahong ibinigay niya sa atin, para sa bawat kahilingan at panalangin ang ating itutugon. Amang mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang mapaghandaan nila ang pagdating ng Panginoon sa kanilang buhay, sa pamamagitan ng kanilang sipag sa pangangalaga sa kanilang kawan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang magamit nila ng maayos ang yaman ng ating mga taong bayan at ng ating kalikasan para sa tunay na pag-unlad. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng kumikilos sa atin mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang sa kanilang pagsisikap ay kanila pang matuklasan ng ilang kagalingang lingid pa sa kanilang kaalaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo, ay ating matuklasan ng iba pang paraan tungo sa panunumbalik ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nanalangin sa linggong ito, upang umigting pa ang ating sipag na gamitin ang lahat ng ating kakayahan para lumago sa pagiging mga ulirang anak ng Diyos at alagad ni Hesukristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama naming mapagbigay, sa aming iyong mga anak, ibuhos mo sa amin ang handog ng iyong Spiritong Banal upang maging masigasig kami sa pagtuklas at paglinang sa mga handog mo sa aming buhay at maging talagang handa kami para sa pagdating ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo upang itong ating alay at lalong-lalo na ang kabuuan ng ating pamumuhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal at mapaglikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis. Siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosanna
Ama naming banal, sa iyo nagmumula ang lahat ng kabutihan, kadakilaan, buhay at pagmamahal. Ikaw nga ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating kaligtasan. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nalubos mong tunay. O Jesus, naging mahal, iligtas mo kami tanan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay tunay na mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Bonaventura na aming obispo, sa lahat ng mga kaobispuhan, mga kaparian, mga relihiyoso, at sa aming lahat na ngayon naririto sa iyong harapan at kumikilala sa iyo. Tunay na naway kami maging mapalad at ang buo mong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol,
nina San Francisco, Santa Clara, San Bonaventura, San Pedro Bautista, at San Juan Bautista, ang aming mahal na patron, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa tunay na ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong si Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan at mapagmahal, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Muli at muli tayong inaanyayahan ng ating Panginoong Jesucristo na kilalanin at tawagin ng Diyos na ating mapagmahal na Ama, kung kaya't nararapat lamang na tayo ngayon magkaisa sa panalangin itinuro niya. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kung kaya tunghayan mo ang kabuuan ng aming pagpupunyagi ng pananampalataya ng iyong simbahan, tunghayan mo ang aming pagsusumikap na makaahon sa aming mga kahinaan at kasalanan. Bagkos pagkalooban mo kami ng sapat na lakas upang patuloy kaming kumilos magbunga ng kapayapaan at pagkakaisa ayon na rin sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Kung kaya't nararapat lamang na tayo ngayon magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, si Jesu Kristo, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ngayong kanyang inanyayahan na makiisa sa kanyang sariling buhay. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako po ay naniniwala na kayo ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig ko po kayo ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin kayo sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi ko kayo matatanggap sa sakramento. Tumuloy po kayo sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap ko kayo na para bang naririto na kayo at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa inyo. Huwag niyong hayaang mawalay ako sa inyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan na rin niya si Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ating dasalin ang panalangin ng Oratio Imperata laban sa COVID. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo po kami sa inyo upang hilingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng maraming buhay. Gabayan niyo po ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan niyo po ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas po namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin niyo po na rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin niyo po ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban niyo po kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, lalo na itong maraming dumarating na mga sakuna sa buhay, ang sunod-sunod na mga bagyo na nagpapahirap at kumitil din ng mga buhay. Nagsusumamo kami na inyong ihinto ang paglaganap ng virus na to at iba pang mga kalamidad na nagpapahirap sa sambayanan mo. Ipag-adya kami sa lahat ng takot at pangamba. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama niyo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog din po kami sa inyong patnubay, o mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan niyo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya niyo kami sa lahat ng masama, o maluwalhati at pinagpalang mahal na Birhen. Amen. O mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo po kami. San Jose, Ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo po kami. San Roque, Manalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo po kami. San Bonaventura, Ipanalangin mo po kami. San Pedro Bautista, Ipanalangin mo po kami. San Juan Bautista, aming mahal na patron. Ipanalangin mo po kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at butihing Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang ating pagdiriwang, ngunit hindi ang hamon ng pagsasabuhay, kung kaya't humayo kayo at gampanan ang inyong responsibilidad na paramihin ang kabutihan ng ang kasiyahan ay tunay na maramdaman. Salamat sa Diyos. Salamatan sa masayang awit. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos ng pag-ibig. Sa iyo, Ama, sa
alaman